Kumusta po kayo, mga minamahal kong kababayan? Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang aking buong buhay at propesyon ay inilaan sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda, ang ating mga lolo at lola, ang mga haligi ng ating mga pamilya. Sa aking maraming taon ng pagseserbisyo, marami na akong nakitang kwento ng kalusugan, mga kwento ng pananalo at nakalulungkot, sabihin mga kwento rin ng pagkatalo na sana ay naiwasan. Paano kung sasabihin ko sa inyo na isang simpleng desisyon sa bilihan ng isda ay maaaring maging sanhi ng unti-unting paghina ng inyong puso o ng tahimik na pagkasira ng inyong utak, o kaya naman ay magpataas ng inyong tsansa na pumanaw ng maaga. Marahil ay iisipin ninyong ito'y napakadramatiko. Ngunit pakinggan po ninyo, ito ang malagim na katotohanan. Isang ulat mula sa prestihiyosong Journal of the American Medical Association ang nagsiwalat na ang mga nakatatandang regular na kumakain ng ilang partikular na isda na mataas sa mercury ay 60% na mas posibleng magkaroon ng mga sakit sa utak tulad ng Alzheimer's. Hindi po ito teorya lamang. Ito ay batay sa masusing pag-aaral kung saan ang mga blood sample mula sa mga senior citizen na may edad 75 pataas ay nagpakita ng mapanganib na taas ng antas ng mercury at ito'y direktang naiugnay sa mga isdang kanilang kinakain. Kaya't ang pagpili ng isda ay hindi na lamang usapin ng panlasa o kung ano ang nakasanayan. Ito ay usapin ng kalusugan ng kalidad ng buhay at usapin ng kaligtasan. Madalas nating marinig na ang isda ay isang superfood at totoo naman iyon sa maraming pagkakataon. Ngunit ang kailangan nating tandaan ay ito hindi lahat ng isda ay nilikhang pantay-pantay. Mayroong mga uri ng isda na sagana sa omega-3, ang sustansyang nagsisilbing panangga para sa inyong mga kasu-kasuan at nagpapatalas ng inyong memorya. Subalit, mayroon ding mga uri na puno ng mga dumi at lason na tahimik na sinisira ang inyong nervous system, ginugulo ang inyong balanse at naglalagay ng mabigat na pasanin sa inyong mga bato o kidneys. Ano ang pinakamasaklap dito? Ang pinakamapanganib na uri ng isda ay madalas na mabibili sa lahat ng malalaking supermarket at maraming nakatatanda ang walang kamalay-malay na kumakain nito ilang beses sa isang linggo sa maling akala na ito ay masustansya. Ito ay isang kalaban na nagpapanggap na kaibigan. Ngunit narito ang magandang balita. Sa kwentong ito, hindi lahat ng isda ay kontrabida. Mayroon ding mga isda na nagsisilbing matitibay na tagapagtanggol ng inyong mga buto, puso at utak. Kaya nilang pabutihin ang memorya, bawasan ang pamamaga sa katawan at posibleng baligtarin pa ang ilang epekto ng pagtanda. Sa artikulong ito, ibubunyag natin ang pinakamahuhusay at pinakamapanganib na mga isda para sa mga senior. Mamaya isisiwalat ko ang numero 1 isda na dapat ninyong iwasan. Ito ay napakadelikado dahil naglalaman ito ng mga neurotoxin o lason sa utak na partikular na nakakasama sa mga nakatatanda at baka ngayon mismo ay nasa loob na ng freezer ninyo. Bago tayo magsimula, nais kong malaman kung taga saan po kayo nanonood o nagbabasa.
paki-comment po sa ibaba. At huwag po ninyong kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang video na tulad nito na makakatulong sa inyong kalusugan. Kung handa na po kayo, simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng karagatan at alamin ang mga isdang dapat ninyong kainin ng mas madalas. Ang 4 na pinakamahusay na isda para sa mga senior citizen, ika-4 na pwesto, rainbow trout. Pagdating sa usapin ng masustansyang isda, ang rainbow trout ay isang pangalan na madalas makaligtaan. Marahil ay hindi ito kasing sikat ng tilapia o bangus, ngunit para sa mga senior citizen, ito ay dapat na nasa tuktok ng inyong listahan. Ano ang dahilan kung bakit ito napaka-espesyal? Una sa lahat, ito ay isa sa mga pinakamalinis na isda mula sa tubig tabang na maaari ninyong kainin. Kadalasan ang rainbow trout ay pinalalaki sa mga environmentally controlled settings. Ibig sabihin, ang mga ito ay nasa mga fish farm na may mahigpit na kontrol sa kalidad ng tubig, pagkain at kapaligiran. Dahil dito, nababawasan ang kanilang pagkakalantad sa mga chemical pollution at iba pang kontaminasyon na karaniwang matatagpuan sa mga ilog at lawa na hindi napapangalagaan. Ang pinakamahalagang resulta nito, ang rainbow trout ay palaging mababa sa mercury. Ito ay isang napakalaking bentahe, lalo na para sa mga taong may edad 60 pataas. Sa pagtanda, ang ating mga organo tulad ng atay at bato na siyang natural na filter ng katawan ay hindi na gumagana ng kasing episyente noong tayo ay bata pa. Dahil dito, mas madaling maipon ang mga heavy metal tulad ng mercury sa ating sistema na maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa utak at nervous system. Sa pagkain ng rainbow trout, para ninyong binibigyan ang inyong sarili ng kapayapaan ng isip. Ngunit ang kaligtasan ay isang aspeto lamang. Ang rainbow trout ay siksik din sa omega-3 fatty acids, partikular na ang DHA, docosahexaenoic acid. Ang DHA ay direktang nagpapalusog sa ating utak. Isipin ninyo ang DHA bilang langis na nagpapadulas sa makina ng inyong memorya at pag-iisip. Isang malaking pag-aaral mula sa Rush University sa Amerika ang natuklasan na ang mga senior na regular na kumakain ng isdang mayaman sa DHA ay may mas mababang antas ng demensya at mas mabagal na paghina ng pag-iisip o cognitive decline. Hindi pa diyan nagtatapos ang mga benepisyo. Ang isdang ito ay meron ding sapat na dami ng vitamin B12. Ang bitaminang ito ay kritikal para sa produksyon ng red blood cells na siyang nagdadala ng oxygen sa buong katawan. Kung kayo ay madalas makaramdam ng pagod, panghihina o mabilis mapagod, maaaring kulang kayo sa vitamin B12, isang problemang tahimik na nararanasan ng maraming nakatatanda. Dagdag pa rito, ang mataas na kalidad ng protina sa trout ay tumutulong na mapanatili ang lakas ng inyong mga kalamnan, muscle mass na natural na nababawasan habang tayo ay tumatanda. At ang taglay nitong selenium ay isang malakas na antioxidant na nagpapalakas ng inyong immune system. Para sa mga senior na maaaring may problema sa panunaw o hirap ngumuya dahil sa pustiso, ang rainbow trout ay perpekto. Ang laman nito ay napakalambot at madaling maghimay, flaky, kaya't hindi ito mahirap kainin at tunawin. At huwag kayong mag-alala
sa paghahanda nito. Napakadaling lutuin ng trout. Isang simpleng pag-ihaw o pag-steam na may kasamang katas ng lemon, asin, paminta, at mga halamang gamot tulad ng dill o parsley ay sapat na. Isilbi ninyo ito kasama ng steamed na gulay o isang simpleng salad at meron na kayong masarap at masustansyang pagkain. Dahil sa banayad nitong lasa, katanggap-tanggap din ito sa mga taong hindi masyadong gusto ang malansang lasa ng ibang isda. Kaya't sa susunod na kayo ay nasa palengke o supermarket, huwag mag-atubiling hanapin ang rainbow trout. Ito ang isda na hindi lamang magpapasarap sa inyong mga pagkain, kundi magpapalakas din sa inyong katawan, magpoprotekta sa inyong isipan at magpapanatili sa inyong ligtas mula sa mga panganib ng polusyon. Ikatlong pwesto, herring tawilis o tunsoy. Ang herring ay isang isda na maaaring magbigay sa inyo ng alaala ng nakaraan. Baka ito ang isdang paborito ng inyong mga lolo at lola. Ngunit sa modernong panahon, oras na upang muling tuklasin ng mas maraming senior citizen ang mga pambihirang benepisyong pangkalusugan na hatid ng isdang ito. Sa Pilipinas, ang pinakamalapit na katumbas nito ay ang ating ipinagmamalaking tawilis mula sa Taal o ang mas maliliit na tunsoy o silinyasi. Itong maliit at mamantikang isda ay isang powerhouse ng omega-3 fatty acids, partikular na ang EPA, eicosapentaenoic acid, at DHA na hindi kayang gawin ng ating katawan sa sarili nitong paraan. Kailangan nating itong makuha mula sa ating kinakain. Ang mga sustansyang ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng pagiging flexible o nababaluktot ng ating mga ugat, arteries. Isipin ninyo ang inyong mga ugat na parang isang hose. Kapag bago ito ay malambot at madaling daluyan ng tubig. Ngunit habang tumatagal ito ay tumitigas at nagiging marupok. Ganoon din ang ating mga ugat. Ang paninigas ng ugat ay nagpapataas ng presyon ng dugo at nagiging sanhi ng atake sa puso at stroke. Ayon sa mga pananaliksik, ang mga senior na kumakain ng mamantikang isda tulad ng herring o tawilis kahit 2 beses sa isang linggo ay maaaring maging 30% na mas mababa ang tsansang mamatay mula sa atake sa puso. Ito ay isang napakalaking proteksyon, ngunit ang kalusugan ng puso ay simula pa lamang. Ang herring ay isa ring napakagandang pinagkukunan ng vitamin D, isang sustansya na lalong nagiging mahalaga habang tayo ay nagkakaedad. Maraming senior ang may kakulangan sa vitamin D, lalo na kung hindi na sila gaanong naaarawan. Ang kakulangan sa bitaminang ito ay naiugnay sa mas mataas na panganib ng depresyon, pagkahulog falls, at mga bali sa buto. At heto ang isang kakaibang katangian ng herring o tawilis, maaari ninyong kainin ang kanilang maliliit at malalambot na tinik, lalo na kung ito ay dilata o ibinabad sa suka pickled. Ang mga tinik na ito ay isang kamangha-manghang natural na pinagkukunan ng calcium. Hindi ninyo na kailangang uminom ng hiwalay na suplemento para sa calcium kung regular kayong kumakain nito. Isang malaking panalo ito para sa pagpapanatili ng tibay ng inyong mga buto, bone density. Dahil ang herring ay nasa mababang bahagi ng food chain, kinakain lamang nila ang mga maliliit na organismo sa dagat. Mas kaunti ang naipon nilang mga lason
tulad ng mercury kumpara sa malalaking isda na kumakain ng ibang isda, predator fish. Ito ay abot kaya madaling mahanap sa iba't ibang anyo tulad ng delata pinausukan, smoked o inatsara pickled at napakadaling ihanda. Idagdag ninyo ito sa salad, ipalaman sa whole grain na tinapay o isilbi kasama ng nilagang patatas o kamote. Maaaring hindi ito ang pinaka kaakit-akit na isda sa itsura, ngunit ang herring, tawilis o tunsoy ay ang uri ng tradisyonal na pagkain na tahimik na naghahatid ng napakalaking benepisyo para sa inyong kalusugan. Ikalawang pwesto, wild-caught sardines sardinas. Huwag maliitin ang maliit. Ang wild-caught na sardinas o sardinas na nahuli sa kalikasan at hindi galing sa fish farm ay isa sa mga pinaka-nutrient dense o pinakasiksik sa sustansya na pagkain sa buong mundo. Para sa mga tumatandang katawan, ito ay isang tunay na biyaya. Isipin ninyo, ito isang lata lamang ng sardinas ay maaaring magbigay ng higit sa 120% ng inyong pang-araw-araw na pangangailangan sa vitamin B12. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang vitamin B12 ay mahalaga para sa maayos na paggana ng utak, kalusugan ng mga nerve at produksyon ng enerhiya. Ang kakulangan sa B12 na karaniwan sa mga senior ay nagdudulot ng mga problema sa memorya, madaling pagkapagod, at minsan ay pangingimay o parang tinutusok na pakiramdam sa mga kamay at paa. Ang regular na pagkain ng sardinas ay isang simpleng paraan upang labanan ito. Bukod dito, ang sardinas ay naglalaman ng mas maraming omega-3 fatty acids kaysa sa inaasahan ninyo para sa isang napakaliit na isda. Ang mga fatty acids na ito ay napatunayan sa mga klinikal na pag-aaral na nagpapababa ng mga palatandaan ng pamamaga sa katawan tulad ng C-reactive protein CRP. Ang CRP ay isang marker sa dugo na tumataas kapag mayroong chronic inflammation sa katawan na siyang ugat ng maraming sakit mula sa pananakit ng kasu-kasuan arthritis hanggang sa sakit sa puso. Kaya't kung nitong mga nakaraang araw ay nararamdaman ninyo ang paninigas ng katawan o pananakit ng mga joints, ang maliit na isdang ito ay maaaring maging inyong natural na anti-inflammatory na lunas. Hindi pa diyan natatapos. Ang sardinas ay mayaman din sa coenzyme Q10, CoQ10. Ang CoQ10 ay isang compound na nagpapabuti sa paggana ng puso at maaaring magpataas ng ating mga antas ng enerhiya. Habang tayo ay nagkakaedad, natural na bumababa ang ating CoQ10 levels, lalo na sa mga taong umiinom ng mga gamot para sa high blood pressure o statins para sa kolesterol. Ang pagpuno muli sa supply ng CoQ10 sa pamamagitan ng pagkain tulad ng sardinas ay napakahalaga, katulad ng herring, dahil ang sardinas ay nasa mababang bahagi ng food chain, natural na mababa ang antas nito ng mercury at iba pang heavy metals. Kaya't ito ay isa sa mga pinakaligtas na pagkaing dagat para sa mga senior citizen. At ang kagandahan nito, hindi ninyo kailangang maging isang magaling na chef para ma-enjoy ang sardinas. Ito ay karaniwang nakalata sa tomato sauce, olive oil o mustard. Maaari ninyo itong igisa sa bawang sibuyas at kamatis, ihalo sa itlog para gawing torta durugin at ipalaman sa tinapay o ihalo sa pasta. Huwag kayong magpalinlang sa kanilang sukat. Sa isang kagat lang
Ang sardinas ay nagbibigay ng isang malakas na suntok ng nutrisyon na nagpapalusog sa inyong puso, utak at mga buto. Ito ay isang murang superfood na dapat laging mayroon sa inyong kusina. Unang pwesto, wild-caught salmon na nahuli sa kalikasan. Ngayon, dumating na tayo sa ating kampeon, ang hari ng lahat ng isda para sa mga nakatatanda. Kung meron lamang isang isda na irerekomenda ko sa inyo na kainin ng regular para sa pinakamalawak at pinakamalakas na benepisyo ito, na iyon ang wild-caught salmon. Walang duda ito ang nasa unang pwesto. Ang kombinasyon ng napakaraming benepisyo nito kasama ang kaligtasan at pagiging madaling ihanda ang siyang naglalagay dito sa tuktok. Tandaan po natin, ang binabanggit ko ay ang wild-caught o nahuli sa kalikasan partikular na ang galing sa malalamig na tubig ng Alaska at hindi ang farmed o pinalaki sa fish farm. Mamaya ay ipapaliwanag ko kung bakit napakalaki ng kanilang pagkakaiba. Una, pag-usapan natin ang utak. Ang wild-caught salmon ay ang pinakamayamang pinagkukunan ng long-chain omega-3 fatty acids. Isang pag-aaral na inilathala sa prestihiyosong journal na Neurology ang natuklasan ang isang kahangahangang bagay ang mga senior citizen na kumakain ng salmon 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ay hindi lamang mas mahusay sa mga memory test, kundi nakitaan din ng mas kaunting brain shrinkage o pag-urong ng utak sa paglipas ng panahon. Ang ating utak, tulad ng isang prutas, ay maaaring umuurong at mangulubot habang tayo ay tumatanda. Ang omega-3 mula sa salmon ay parang isang pampalusog na nag-aalaga dito pinapanatili. Itong siksik, malusog at mabilis mag-isip. Sa praktikal na buhay, ano ang ibig sabihin nito? Mas kaunting senior moments o pagiging makakalimutin, mas matalas na focus, mas malinaw na alaala. Ito ang susi upang mapanatili ang inyong talas ng isip hanggang sa inyong pagtanda kahit pa umabot kayo ng 80s o 90s. Ngunit ang mga benepisyo ay hindi hihinto sa utak. Pag-usapan natin ang katawan. Ang salmon ay isang napakagandang source ng high-quality na protina. Ito ay mahalaga upang labanan ang sarcopenia, ang tawag sa natural na pagkawala ng lakas at masa ng kalamnan na kaakibat ng pagtanda. Ang sarcopenia ang dahilan kung bakit humihina ang mga nakatatanda, nahihirapang tumayo, magbuhat o maglakad, at nagiging mas mataas ang panganib na madapa at mabalian. Ang bawat serving ng salmon ay naglalaman ng humigit kumulang gramo ng protinang madaling tunawin. Ang protinang ito ang siyang nagme-maintain at nagre-repair ng inyong mga kalamnan, pinapanatili kayong malakas at may kakayahang mabuhay ng independent. Dagdag pa rito, mayroon din itong potassium, isang mineral na tumutulong na i-regulate ang presyon ng dugo at nagpapababa ng panganib ng stroke. At narito pa ang isang sikretong sangkap na nagpapa-espesyal sa salmon, isang malakas na antioxidant na tinatawag na astaxanthin. Ito ang natural na pigment na nagbibigay sa salmon ng maganda nitong kulay rosas o kahel. Ang astaxanthin ay parang isang panloob na kalasag
para sa inyong mga cells. Napatunayan na pinapabuti nito ang skin elasticity o pagiging banat ng balat na tumutulong na magmukha kayong mas bata. Higit sa lahat, pinoprotektahan nito ang mga mata laban sa age-related macular degeneration, isang pangunahing sanhi ng pagkawala ng paningin sa mga nakatatanda. Kaya napakahalaga na piliin ang wild caught. Ang mga salmon na ito ay nabubuhay sa kanilang natural na tahanan sa karagatan. Kumakain sila ng natural nilang pagkain tulad ng hipon at maliliit na isda na siyang pinanggagalingan ng kanilang mayamang omega-3 at natural na astaxanthin. Dahil dito, mas malinis sila at mas mababa ang antas ng mga lason kumpara sa farmed salmon na ating tatalakayin mamaya bilang isa sa mga pinakamasamang isda. Ang magandang balita, hindi kailangang maging komplikado ang pagluto ng salmon. Isang simpleng pag-ihaw, pag-bake sa oven, o kahit pagprito sa air fryer ay sapat na. Lagyan lamang ng olive oil katas ng lemon, asin at paminta. Perpekto itong isama sa halos anumang gulay o kanin. Bagamat maaaring medyo mas mataas ang presyo nito kumpara sa ibang isda, isipin ninyo ito bilang isang investment sa inyong kalusugan. Sa madaling salita, ang bawat masarap na kagat ng wild-caught salmon ay parang pag-inom ng isang natural na multivitamin na sadyang ginawa para sa inyong katawan. Ito ay kombinasyon ng pampatalas ng utak, pampalakas ng kalamnan, proteksyon sa puso, at anti-aging treatment na nasa iisang pagkain. Kaya't iyan po ang 4 na isdang bida na maaaring magpahaba at magpaganda ng inyong buhay pagkatapos ng edad hispante. Ngayon, buksan natin ang susunod na kabanata. Oras na para harapin ang mga kontrabida sa ating kwento. Ito ang 4 na pinakamasamang uri ng isda na dapat ninyong iwasan o tanggalin na sa inyong listahan. Mahalagang malaman ito hindi para takutin kayo, kundi para bigyan kayo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaalaman. Ang 4 na pinakamasamang isda na dapat iwasan. Ika-4 na pwesto, cultivated tilapia, tilapiyang galing sa fish farm. Sa unang tingin, ang tilapia ay tila isang perpektong pagpipilian. Ito ay mura madaling hanapin sa anumang palengke o supermarket at may banayad na lasa na gusto ng marami. Dahil dito, naging paborito ito ng maraming pamilyang Pilipino kabilang na ang mga senior citizen. Ngunit sa likod ng simpleng lasa nito ay nagtatago ang isang panganib sa kalusugan na hindi alam ng karamihan. Ang problema ay nagsisimula sa kung paano ito pinalalaki. Karamihan ng tilapia na nabibili natin ngayon ay hindi nahuli sa malinis na lawa. Ito ay farmed o pinalaki sa mga fish farm, kadalasan sa mga siksikang kulungan na may maluwag na regulasyon, lalo na sa ilang bahagi ng Asia at Latin America kung saan ito inaangkat. Sa ganitong mga kondisyon, mabilis kumalat ang sakit. Para labanan ito, ang mga isda ay binibigyan ng sobrang daming antibiotics. Ang paggamit ng antibiotics ay hindi lamang masama dahil sa antibiotic resistance, kundi nag-iiwan din ito ng mga residue sa laman ng isda. Bukod dito, dahil sa hindi malinis na kapaligiran, naiipon sa isda ang mga mapanganib na lason tulad ng PCBs, polychlorinated biphenyls, at dioxins. Ang mga ito ay mga kemikal mula sa polusyon ng mga pabrika na naiugnay sa mga problema sa atay, kanser, at paghina
ng immune system. Ito ay partikular na mapanganib para sa mga nakatatanda na mayroon ng mahinang mga organo o umiinom ng maraming gamot. Ngunit ang tunay na problema sa farm tilapia ay ang rasyo ng omega-6 sa omega-3 fatty acids nito. Taliwas sa mga mamantikang isda na ating tinalakay kanina na mayaman sa anti-inflammatory na omega-3, ang farm tilapia ay siksik sa omega-6 fatty acids. Ang omega-6 kapag sobra sa katawan ay nagdudulot ng pamamaga o inflammation. Isipin ninyo, ito ang chronic inflammation ay ang ugat ng halos lahat ng sakit na may kaugnayan sa pagtanda, sakit sa puso, arthritis at maging Alzheimer's disease. Ang omega-3 ay ang bumbero na pumapatay sa apoy ng pamamaga. Ang sobrang omega-6 ay ang gasolina na lalong nagpapaliyab dito dahil ang farm tilapia ay karaniwang pinapakain ng murang pagkain tulad ng mais at soybean meal. Imbes na natural na lumot at plankton ang taba nito ay nagiging pro-inflammatory. Sa katunayan, isang pag-aaral na inilathala sa Science Daily ang nagsiwalat ng isang nakakagulat na katotohanan. Ang farm tilapia ay may mas maraming inflammatory lipids kaysa sa bacon o kahit sa hamburger. Isipin po ninyo iyon. Ang isdang kinakain ninyo sa pag-aakalang ito ay masustansya at lean ay maaaring nagpapalala pa sa pamamaga sa inyong katawan, pinapabilis ang mismong mga problemang sinusubukan ninyong iwasan. At dahil ito ay napakamura at madaling lutuin, madalas itong inihahain sa mga kainan, senior living facilities, at bilang mga pre-packaged na pagkain. Maraming senior ang regular na kumakain nito nang hindi nauunawaan ang pangmatagalang epekto nito. Kung ang tilapia ay madalas na nasa inyong menu, marahil ay oras na para palitan ito ng isa sa mga mas masustansyang alternatibo mula sa unang bahagi ng ating talakayan. Ang inyong mga kaso-kasuan at ang inyong puso ay tiyak na magpapasalamat sa inyo. Ikatlong pwesto, king mackerel tanige. Ang mackerel ay isang kategorya ng isda na medyo komplikado. Mayroong mga uri nito tulad ng mas maliit na Atlantic mackerel na katulad ng ating hasa-hasa o alumahan na masustansya at ligtas kainin. Subalit, mayroong isang uri na dapat ninyong iwasan na parang isang salot, lalo na kung kayo ay isang senior citizen, ang king mackerel. Sa ating mga palengke, madalas itong ibinebenta bilang malalaking hiwa ng tanige at hindi laging malinaw kung anong uri ng mackerel ito. Ang king mackerel, ang may pinakamalaking babala sa lahat ito, ay isa sa mga isda na may pinakamataas na antas ng mercury. Ang mercury content nito ay madalas na lumalagpas sa mga pamantayang pangkaligtasan na itinakda ng FDA Food and Drug Administration. Ang mercury ay isang heavy metal na naiipon sa katawan sa paglipas ng panahon. Para sa mga nakatatanda, mas mahirap itong ilabas ng katawan dahil ang ating atay at bato ay hindi na kasing episyente sa pag-detoxify. Habang naiipon ang mercury, nagsisimula itong sirain ang central nervous system. Ang pinakamapanlinlang na bahagi nito ay ang mga sintomas ng mercury poisoning ay maaaring maging kamukhang-kamukha ng mga karaniwang sintomas ng pagtanda. Kasama rito ang pagkawala ng memorya, pagkalito, disorientation, panginginig ng mga kamay o katawan tremors, at maging mga pagbabago sa mood
tulad ng pagkabalisa o depresyon. Ito ang dahilan kung bakit ito napakadelikado. Maaaring isipin ng isang senior na nakakaranas ng mga sintomas na ito ay bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit sa katotohanan, maaaring ito ay resulta ng kemikal na naipon mula sa kanilang kinakain. Maaaring ang kanilang paghina ay hindi natural kundi isang resulta ng pagkalason. Ang king mackerel ay isang malaking isdang mandaragit predatory fish. Dahil dito, kinakain nito ang maraming mas maliliit na isda at sa bawat isdang kinakain nito, naiipon nito ang mercury na nasa katawan ng mga iyon. Ito ang tinatawag na bioaccumulation. Habang tumataas ka sa food chain, mas tumataas ang konsentrasyon ng lason. Ang masama pa, maraming supermarket at palengke ang nagbebenta ng king mackerel o malalaking tanigi nang walang malinaw na babala tungkol sa mataas na mercury content nito. Madalas itong iniihaw o piniprito sa mga restaurant at maaaring hindi mo namamalayan na ito pala ang isdang nakahain sa iyo na nakasulat lamang bilang mackerel o tanig sa menu. May ilang tao rin na nag-aakala na dahil ito ay isang mamantikang isda, nagbibigay ito ng parehong benepisyo tulad ng salmon o sardinas. Ngunit sa kasong ito, ang mga panganib ay mas matimbang kaysa sa anumang posibleng benepisyo. Ang regular na pagkonsumo, kahit sa maliliit na halaga lamang ng king mackerel, ay maaaring magpataas ng inyong mercury levels sa puntong magsisimula ng lumitaw ang mga sintomas sa utak. Para sa mga senior na mayroon ng datihang problema sa pag-iisip o umiinom ng mga gamot na nakakaapekto sa nervous system, dapat itong iwasan ng husto. Kaya't kung nais ninyong kumain ng mackerel, laging tanungin at siguraduhin na ito ay ang mas maliit na uri tulad ng Atlantic mackerel o hasa-hasa at siguraduhin ang pinagmulan ay mapagkakatiwalaan. Kung may pagdududa, mas mabuting huwag na lamang itong kainin. Ikalawang pwesto, swordfish isdang espada. Ang swordfish o isdang espada ay isang popular na pagpipilian para sa pag-ihaw dahil sa matigas at malaman nitong texture na halos parang karne. Madalas itong itinuturing na isang delicacy o espesyal na pagkain. Ngunit sa likod ng masarap na lasa nito ay nagtatago ang isang madilim na sikreto na dapat malaman ng lahat ng senior citizen. Katulad ng king mackerel, ang swordfish ay isa sa mga isda sa karagatan na may pinakamataas na antas ng kontaminasyon ng mercury. Bilang isang malaki at matagal na bubuhay na mandaragit na isda, ito ay nasa tuktok ng marine food chain. Sa buong mahabang buhay nito, naiipon nito ang mercury mula sa lahat ng kanyang kinakain. Ayon sa Environmental Defense Fund, ang swordfish ay maaaring maglaman ng mercury na hanggang 3 beses na mas mataas kaysa sa antas na itinuturing na ligtas ng batas. Para sa isang mas batang tao, ang paminsan-minsang pagkain nito ay maaaring hindi maging malaking problema. Ngunit para sa mga nakatatanda, kahit ang paminsan-minsang pagkakalantad ay maaaring mapanganib. Bakit? Dahil ang epekto ay cumulative o nadadagdag. Ang mercury na kinain mo ngayon ay mananatili sa iyong sistema at madadagdagan pa sa susunod na kumain ka ulit. Bukod sa epekto nito sa utak, ang mercury ay naglalagay din
ng mabigat na pasanin sa mga bato, kidneys at sa cardiovascular system. Partikular na nasa panganib ang mga senior na mayroon ng high blood pressure, sakit sa bato o anumang uri ng paghina ng pag-iisip. Ang pinsala ay madalas na nangyayari ng tahimik at dahan-dahan sa loob ng maraming buwan o taon. Madaling mapagkamalan ang mga sintomas nito bilang normal na pagtanda, panghihina ng kalamnan, panginginig, hirap sa pagtulog, at mahinang balanse. Ngunit madalas ito ay mga palatandaan na ng pagkalason sa mercury. Ang isa sa mga dahilan kung bakit ito yung napakadelikado ay dahil madalas itong inihahain sa mga magagarang seafood restaurant, mga handaan, at mga buffet sa bakasyon nang walang gaanong paliwanag. Itinuturing itong isang luho. Hindi ito isang bagay na kinakain mo araw-araw, ngunit kapag kinain mo ito, para kang tumanggap ng isang malakas na dosis ng lason. Lalo itong mapanganib kapag isinabay sa pag-inom ng alak o mga gamot na nagbibigay na ng stress sa atay na karaniwan para sa mga pasyenteng senior na umiinom ng maintenance na gamot para sa presyon, diabetes o kolesterol. Kaya't kung kamakailan ay kumain kayo ng swordfish at pagkatapos ay naramdaman ninyong kayo ay antukin, groggy o hindi, pangkaraniwang hina ang balanse, maaaring hindi iyon isang pagkakataon lamang. Para sa sino mang may edad 60 pataas, mas mabuting iwasan ng tuluyan ang isdang ito. Mayroon namang mas ligtas at mas masustansyang mga pagpipilian na hindi ilalagay sa alanganin ang inyong kalusugan. Unang pwesto, farmed Atlantic salmon. Salmon na pinalaki sa aquaculture. At narito na tayo sa numero 1 pinakamapanganib na isda na hindi dapat kainin ng mga nakatatanda. Maaaring ikagulat ninyo ito dahil mukha itong napaka-healthy at ito ang madalas na ibinebenta sa mga supermarket, ang farmed Atlantic salmon. Ito ang pinakamahalagang aral na dapat ninyong tandaan. Ang farmed salmon ay isang ganap na naiibang nilalang kumpara sa wild-caught na salmon na ating tinalakay kanina bilang pinakamasustansyang isda. Bagamat magkamukha sila sa itsura, ang kanilang nilalaman ay magkaibang-magkaiba. Ang farmed salmon ay pinalalaki sa mga masisikip na kulungan sa karagatan net pens kung saan mabilis kumalat ang sakit at mga parasito. Upang labanan ito, ang mga fish grower ay gumagamit ng napakaraming antibiotics at minsan ay mga pestisidyo para puksain ang mga parasito tulad ng sea lice. Ang mga kemikal na ito ay hindi basta-basta nawawala. Naiipon ang mga ito sa taba ng isda at kalaunan ay napupunta sa inyong katawan kapag kinain ninyo ito. Mas malala pa, ang fat profile nito ay kabaligtaran ng sa pinsan nitong wild. Ang farmed salmon ay may mas mababang antas ng malusog na omega-3 at mas mataas na antas ng pro-inflammatory na omega-6. Sa madaling salita, imbes na bawasan ang pamamaga sa inyong katawan, lalo pa niya itong pinapalala. Parang kumakain kayo ng isda para maging healthy, pero ang epekto ay tulad ng sa tilapia, nagpapasiklab ng apoy ng inflammation. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pagkonsumo ng farmed salmon ay naiugnay sa mas mataas na antas ng persistent organic pollutants, POPs, mga kemikal na mahigpit na nauugnay sa type 2 diabetes, obesity, at maging sa ilang uri ng kanser.
Ito ay isang nakatagong patibong para sa mga nakatatanda na mayroon ng mga issue sa kanilang metabolic health. Hindi pa diyan na natatapos ang kontaminasyon dahil ang kinakain ng farmed salmon ay mga feed pellets at hindi natural na pagkain. Ang kanilang laman ay natural na kulay abo. Upang magmuka itong kaakit-akit at mamula-mula tulad ng wild salmon, ito ay artipisyal na kinukulayan. Nagdaragdag sila ng synthetic astaxanthin sa pagkain nito para maging kulay pink ang laman. Ang synthetic na version na ito ay hindi gaanong nasuri kumpara sa natural na bersyon at maaaring magdulot ng mas maraming panganib sa kalusugan. At kung hindi pa iyan sapat, ang ilang farmed salmon ay genetically modified GMO upang lumaki ng mas mabilis na nagpapakilala ng mga karagdagang issue sa kalusugan na hindi pa ganap na napag-aralan sa pangmatagalang pag-aaral sa mga tao. Sa katotohanan, ang industriya ng farmed salmon ay mas nakatuon sa dami kaysa sa kalidad. At ang mga senior na kumakain ng isdang ito sa maling akala na ito ay mabuti para sa kanilang puso ay maaaring naglalagay ng mga inflammatory at nakalalasong sangkap sa kanilang sistema. Kaya't sa susunod na bibili kayo ng salmon, maging mapanuri. Tingnan ng mabuti ang label. Kung nakita ninyong ang salmon ay ibinebenta sa napakamurang halaga, malamang ito ay farmed at dapat iwasan. Kung nakasulat dito na Atlantic salmon o hindi partikular na sinabing wild caught o Alaskan, ito ay halos tiyak na farmed. Piliin palagi ang wild caught. Mas mahal man ito, ang kaligtasan at tunay na benepisyo sa kalusugan na makukuha ninyo ay hindi matatawaran. Iyan po ang 4 na isda na maaaring magpahaba ng inyong buhay at ang 4 na isda na maaaring tahimik na sumira sa inyong kalusugan nang hindi ninyo namamalayan. Ang mga desisyong ginagawa ninyo sa bilihan ng isda ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng isang masiglang pagtanda at isang tahimik na paghina. Ang layunin natin ay hindi ang matakot, kundi ang maging matalino at armado ng tamang impormasyon. At ngayon kayo ay mayroon na nito. Isang mahalagang aral sa buhay mula kay Dr. Santos. Mga minamahal kong kaibigan, ang tunay na kalusugan ay hindi lamang nakasalalay sa mga gamot na iniinom natin o sa mga operasyong pinagdadaanan natin. Ang pundasyon ng isang mahaba at masayang buhay ay itinatayo sa mga maliliit at matatalinong desisyon na ginagawa natin araw-araw, lalo na sa ating kinakain. Ang inyong plato ay maaaring maging pinakamabisang gamot o ang pinakamabagal na lason. Nasa inyong mga kamay ang kapangyarihan na pumili. Huwag nating isuko ang kapangyarihang iyan. Sa bawat pagkakataong pipiliin ninyo ang wild-caught salmon sa halip na farmed tilapia o ang sardinas sa halip na swordfish, kayo ay bumoboto para sa mas mahaba, mas malakas at mas malinaw na kinabukasan para sa inyong sarili. Nais naming marinig ang inyong saloobin. Kayo ba ay walang kamalay-malay na kumakain ng alinman sa mga mapanganib na isda sa listahang ito? Alin sa mga ito ang pinakagumulat sa inyo? Ano naman ang paborito ninyong lutuin na masustansyang isda sa bahay at paano ninyo ito inihahande? Mangyaring ibahagi ang inyong mga iniisip at karanasan sa comment section sa ibaba.
ang inyong mga kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Maraming salamat sa inyong panonood at pagbabasa. Kung nakita ninyong mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para hindi ninyo makaligtaan ang aming mga susunod na health tips. At higit sa lahat, pakishare po ninyo ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan, lalo na sa mga mahal ninyong senior citizen. Ang pagbabahagi ng kaalamang ito ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at pag-aalaga.